Kagulat World humanta na dahil ang susunod na laban ni Alexander Ayala ay hindi ordinaryong quarterfinal. Isa itong rematch laban sa world number 10 at second seed na si Elina Svitolina. Isang veteranang dating world number 3 na gustong bumawi matapos talunin ni Alex sa Berlin 5 linggo lamang ang nakalipas. Ayon sa official order of play, nakatakda ang Ayala, Svitolina quarterfinal sa Stadium Court ng not before 6:30 p.m. sa Washington, D.C. Ibig sabihin, alas 6:30 ng umaga sa Pilipinas sa Sabado, Agosto 1 at maaari pa itong maantala depende sa haba ng mga naunang laro. Mainit ang kumpiyansa ni Alex. Nilampasan niya si Qin Wenjing, 4-6, 6-4, 6-1 bago pinabagsak ang defending champion na si Leylah Fernandez, 6-2, 7-1. Ang pinakamatinding mula sa 1-5 na pagkakaiwan sa second set, bumalik si Alex, pinilit ang tie-break at halos hindi na pinahinga si Fernandez doon. Sa kabilang panig, nagmula si Svitolina sa matinding 7-6-4, 6-4 win laban kay Polina Kudermetova. Ito ang una niyang competitive victory sa mahigit isang buwan at sinabi niyang bagong surface, bagong bansa, bagong lungsod, kaya bagong hamon din si Alex. Kaya Pilipinas, ito na naman ang sandaling sabay-sabay tayong kakapit sa bawat rally. Hindi pa may score, pero malinaw ang sitwasyon. May puwesto sa semifinals, may top 10 scalp na nakataya, at may pagkakataon si Alex na patunayang hindi aksidente ang Berlin. Kung pag-uusapan ng momentum, mahirap hindi mapunta agad kay Alex. Dalawang magkaibang klase ng laban ang dinaanan niya sa Washington at pareho niyang ipinakitang kaya niyang mag-adjust habang tumatakbo ang laro. Laban kay Qin Wenjing, nahulog siya sa isang set at kinailangan niyang habulin ang mas agresibong Chinese star. Hindi naging maganda ang simula, pero sa halip na mataranta, unti-unti niyang binago ang tempo, pinahaba ang rallies at lumakas ang pressure return games. Ang resulta, 4-6, 6-4, 6-1 na comeback victory sa kanyang Washington debut. Pagdating kay Leylah Fernandez, ibang problema naman ang hinarap ni Alex. Kapwa kaliwete, mabilis sa court at sanay sa redirecting pace ang dalawang manlalaro. Sa first set, mas disiplinado si Alex at pinakinabangan niya ang sunod-sunod na airs ng defending champion. Nakuha niya ang opener, 6-2, pero nagbago ang takbo sa second set. Umangat ang level ni Fernandez, kumuha ng 5 sunod na games at nagtayo ng 5-1 lead. Dito lumabas ang pinakamahalagang sandata ni Alex. Hindi lamang forehand, backhand o bilis ng paa, kundi ang kakayahang manatiling kalma habang parang nawawala na ang set. Hindi siya nagmadaling bawiin lahat sa isang punto. Hinanap niya ang tamang bola, nagtiwala sa depensa at pinilit si Fernandez na paulit-ulit pang manalo ng mahabang exchanges. Mula 1-5, nakabalik si Alex hanggang 5-all. Pagdating sa tiebreak, hindi na siya umatra. Tinapos niya iyon sa dominanting 7-1 at isinara ang laban sa straight sets. Mismong si Alex ang nagsabing patience ang naging susi habang bumababa ang kanyang level. Ang mahalaga raw ay patuloy na humanap ng solusyon. Yan ang eksaktong mindset na kakailanganin niya laban kay Svitolina dahil ang Ukrainian ay isa sa pinakamahusay sa pagpilit sa kalaban na maglaro ng isa pang bola. Hindi palaging naghahanap si Svitolina ng instant winner. Madalas, inilalagay niya ang bola sa mahirap na bahagi ng court, pinabago ang direksyon at hinihintay ang maling desisyon ng kalaban. Ngunit may dahilan kung bakit espesyal ang rematch na ito. Sa Berlin grass courts noong Hunyo, natalo ni Alex si Svitolina 6-4, 6-3. Hindi yon samba o isang set lamang ng magandang tennis. Dalawang set na kontrolado ni Alex ang sapat na patunay na kaya niyang basagin ang depensa at consistency ng Ukrainian. Gayunman, tama rin ang sinabi ni Svitolina, ibang surface ito. Hard court ang Washington at dito mas predictable ang bounce at mas madaling makabuo ng mahabang baseline exchanges. World number 28 si Alex at world number 10 si Svitolina sa pinakabagong WTA rankings. May 35-10 win-loss record at dalawang singles titles ngayong 2026 ang Ukrainian. Siya rin ang number 2 seed sa DC Open, kaya natural na siya ang mas mataasang ranking at mas maraming karanasan sa malalaking laban. Pero si Alex ay nagsasabing preferred surface niya ang hard court at ito rin ang surface kung saan mas malinaw na lumalabas ang kanyang early ball striking at left-handed patterns. Ang tanong ngayon, makokontrol ba ni Alex ang first 4 shots ng rally? Kapag nakakuha siya ng maikling return o nakapuwesto agad sa loob ng baseline, may pagkakataon siyang diktahan si Svitolina. Pero kapag napilitang umatras at magdepensa ng sunod-sunod, maaring mapunta sa Ukrainian ang rhythm. Dito magiging mahalaga ang serve placement ni Alex, lalo na ang wide serve mula sa ad court at ang mabilis na pagbabago mula cross court patungong down the line. Hindi kailangang maging perpekto ni Alex. Ang kailangan niya ay malinaw na pattern, matibay na first serve percentage at walang panic kapag humaba ang rally. Kung madadala niya ang mental toughness na ipinakita laban kay Fernandez,
May tunay siyang pagkataong kunin ang ikalawang sunod na panalo laban sa isang top 10 opponent na kilalang hindi basta-basta sumusuko. Sa kabilang panig, hindi dapat maliitin ang naging laban ni Elina Svitolina bago ang quarterfinal. Tinalo niya si Polina Kudermetova 7-6-4, 6-4 sa loob ng 1 oras at 27 minuto. 2 beses na nagsilbi si Kudermetova para sa first set at nagkaroon pa ng set point, ngunit nakahanap si Svitolina napakagandang backhand passing shot para manatiling buhay. Sa second set, nakaalpas din siya mula sa isang service game kung saan kinailangan niyang iligtas ang 3 break points. Yan ang klase ng katatagan na dala ng isang veteran kahit hindi pa kumpleto ang teaming, kahit galing sa mahigit 1 buwang pagitan mula sa huling panalo, marunong siyang magnakaw ng mahalagang puntos. Inamin mismo ni Svitolina na hindi niya inaasahang maging perpekto sa unang laban matapos ang break. Ang target niya ay manatiling locked in, hanapin ang serve, kontrolin ang nerves at bumalik sa competitive rhythm. Sa pagtatapos ng laban, sinabi niyang mas maayos na ang kanyang laro at handa siyang dalhin ang nakuhang confidence sa rematch kay Alex. Kaya para kay Alex, mapanganib ang pag-aakalang pareho lang ang makaharap niyang Svitolina sa Berlin. Malamang na mas handa ang Ukrainian sa left-handed serve, mas maaga siyang maghahanap ng return position, at mas magiging agresibo sa second serve ni Alex. Posible ring subukan niyang pahabain ang exchanges para makita kung gaano pa kasariwa ang binti ni Alex matapos ang 2 sunod na laban, kabilang ang emotional na comeback kontra Fernandez. Ngunit may pressure din kay Svitolina. Siya ang second seed. Siya ang world number 10. Siya ang may mas mataas na expectation. At ngayon, dala niya ang alaala ng pagkatalo kay Alex 5 linggo lamang ang nakalipas. Kapag nakakuha ng mabilis na break si Alex at muling uminit ang Filipino crowd, maaring bumalik ang tanong sa isip ng Ukrainian. Maulit ba ang Berlin? Hindi rin may kakaila ang atensyong nakukuha ni Alex sa Washington. Matapos ang kanyang unang panalo, umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga kababayang may dalang bandila ng Pilipinas. Nang tanungin tungkol sa kasikatan niya, pabirong ibinalik ni Alex ang tanong, "What is it like to be Filipino?" At muling sumabog ang crowd. Ngayon, inilagay ng tournament ang kanyang quarterfinal sa Stadium Court night session at mismong official social account ang nag-promote sa gabi bilang Friday Night Lights. Ang mananalo sa Ayala, Svitolina ay haharap sa winner ng quarterfinal ni Naomi Osaka at Elisabetta Cocciaretto. Ibig sabihin, isang panalo na lamang si Alex mula sa semifinal ng isang WTA 500 event at mula sa panibagong malaking entablado laban sa isa pang kilalang pangalan. Ang fearless forecast natin, hindi ito magiging madaling straight set walk para kanino man. Mas posible ang mahaba, pisikal at momentum swinging na laban. Ngunit kapag naalagaan ni Alex ang serve, naiwasan ang maagang error clusters at na-pressure ang second serve ni Svitolina, may malinaw siyang daan patungo sa panalo. Ang prediction, Alexandra Ayala in 3 sets.